Ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas na gamot sa ubo ni Mang Nara ang huling alaalang baon ni Dalisay bago siya sumakay sa bus na maglalayo sa kanya mula sa probinsya ng luntiang pangarap. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng kanyang tatay Nara, ramdam ang gaspang at kalyo na sumasalamin sa ilang dekada nitong pagsasaka. Ngunit sa ilalim ng gaspang na yon ay ang init na kailanman ay hindi nagkulang sa kanya. "Mag-iingat ka roon, anak." Halos pabulong na sabi ni Mang Nara. Pinipigilan ng isang ubo na nagbabantang pumunit sa kanyang dibdib. "Huwag kang mag-alala sa akin. Ang mahalaga, maabot mo ang MGA pangarap mo." Hindi na napigilan ni Dalisay ang MGA luhang namuo sa kanyang MGA mata. Pangarap? Ang tanging pangarap niya sa MGA sandaling iyon ay ang gumaling ang lalaking nag-aruga sa kanya mula nang magkamuwang siya. "Babawiin din kita agad, Itay. Magpapadala ako ng pera para sa gamot mo. Pangako po." Isang matamis ngunit mapait na ngiti ang isinukli ni Mang Nara. "Ikaw ang pinakamagandang biyaya na natanggap ko sa buhay, Dalisay. Huwag mo yang kalimutan." Iyon na ang huling narinig niya bago siya tuluyang pumanhik sa bus. Mula sa bintana, tinanaw niya ang papaliit na anyo ng kanyang ama. Nakatayo sa tabi ng kanilang maliit na kubo, isang matatag na puno ng nara sa gitna ng isang bagyo na siya lamang ang nakakaalam. Ang biyahe patungong Maynila ay isang mahabang panaginip na puno ng alinlangan at pag-asa. Yakap-yakap niya ang kanyang luma at may kalumaang bayong na naglalaman ng iilang pirasong damit at ng lahat ng tapang na naipon niya. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus, tila milya-milya rin ang layo niya sa kaisa-isang buhay na kanyang kinagisnan. Nang tanawin na niya ang MGA nagkikislapang ilaw ng syudad, hindi niya maiwasang mamangha at kasabay nito'y matakot. Ang MGA gusali ay tila MGA higanteng nakatayo, handang siyang lamunin. Ang Hacienda de las Flores ay higit PA sa kanyang MGA inaasahan. Isang malaking bakal na tarangkahan na may disenyong MGA bulaklak ang bumungad sa kanya. Pagpasok niya, para siyang nalunod sa lawak ng hardin at sagara ng mansyon na kulay puti at ginto. Ang sahig na marmol ay sobrang kintab na nasalamin niya ang sarili niyang anyo. Isang probinsyanang dalagita na may suot na luma, ngunit malinis na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatirintas at ang kanyang MGA matay puno ng pagkamangha. "Ikaw ba si Dalisay?" Tanong ng isang matandang kasambahay na sumalubong sa kanya. Tumango lamang siya, hindi makapagsalita. Dinala siya nito sa isang malawak na sala kung saan dalawang babae ang nakaupo. Ang isa, mas may edad, ay may tindig na kagalang-galang at mukhang malamig PA sa yelo. Ang kanyang MGA mata ay tila nangungusap ng kalungkutan na matagal nang nanahan sa kanyang puso. "Magandang araw po." Nanginginig na bati ni Dalisay. "Ako si Doña Ilang-Ilang." Pakilala ng babae. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa lamang siyang gamit na tinitingnan kung may silbi ba. "Sinisigurado ko lang na alam mo ang iyong MGA responsibilidad. Dito sa pamamahay ko, ayoko ng tamad at lalong-lalo na, ayoko ng sinungaling." Napalunok si Dalisay. Ngunit ang kasama nitong babae ay biglang ngumiti ng napakatamis. "Huwag mo nang takutin ang bata, ate," sabi nito sa malambing na boses. Tumayo ito at nilapitan si Dalisay, hinawakan ang kanyang braso. "Pasensya ka na sa aking pinsan, iha. Ako nga pala si Senyora Amapola. Huwag kang mag-alala. Mababait kami rito basta't gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo." Ang namaw ang ngiti ni Senyora Amapola ay parang sikat ng araw sa isang madilim na silid. Gumaan kaagad ang pakiramdam ni Dalisay. "Salamat po. Makakaasa po kayo." Mabilis niyang sagot. Sa MGA sumunod na oras, sinimulan na ni Dalisay ang kanyang trabaho. Inatasan siyang maglinis ng isang mahabang pasilyo sa ikalawang palapag kung saan nakasabit ang MGA larawan ng MGA ni Nuno ng pamilya. Lahat sila'y mayayaman, nakasuot ng magagarang damit at ang kanilang MGA mata sa larawan ay tila nakamasid
sa bawat galaw niya. Habang nagpupunas siya ng isang frame, ang kanyang MGA mata ay napadako sa isang mas maliit na larawan na nakapatong sa isang mesita sa dulo ng pasilyo. Ito ay nakahiwalay sa iba, tila isang alaalang napakahalaga. Nilapitan niya ito, dala ng kuryosidad. Nabitawan niya ang basahan na kanyang hawak. Ang nasa larawan ay isang batang babae, marahil MJ 5 taong gulang, na may malaking laso sa buhok at isang matamis na ngiti. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Dalisay. Ang mukha. Ang mukha ng bata sa larawan. Ito ang kanyang mukha. Ang parehong bilugang MJ mata. Ang parehong maliit na ilong. Ang parehong hugis ng labi. Maging ang maliit na nunal sa ibabaw ng kanyang kanang kilay ay naroon. Para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato nung siya'y bata PA. Isang litratong hindi kailanman umiral. Napaatras siya, ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Paano ito nangyari? Sino ang batang ito? Bakit ang kanyang mukha ay nasa loob ng mansyon ng MJ at taong ngayon niya lang nakilala? Ang kanyang isip ay napuno ng MJ tanong na walang sagot. Nakatitig lamang siya sa larawan, tulala at hindi makapaniwala, nang biglang isang malamig na boses ang pumutol sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo riyan, bata? Si Donya ilang-ilang. Nakatayo ito roon, ang MGA matay matalim at puno ng pagsususpetsa. Naramdaman ni Dalisay ang panlalamig ng kanyang buong katawan, na para bang ang marmol na sahig ay biglang umakyat sa kanyang MGA paa, hanggang sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang larawan ay tila nakadikit PA rin sa kanyang isipan. Ang mukha ni Donya ilang-ilang ay walang mababakas na anumang emosyon, ngunit ang MGA mata nito ay tila 2 punyal na handang tumusok sa kanya. Sorry po, nauutal niyang sabi. Mabilis na pinulot ang basahan na nahulog sa sahig. Naglilinis lang po ako, senyora. Hindi ko po sinasadyang. Hindi mo sinasadyang pakialaman ang MGA gamit na hindi sayo. Putol ni Donya ilang-ilang. Ang bawat salita ay may bigat. Naglakad ito palapit, at sa bawat hakbang nito ay tila lumiliit si Dalisay. Huminto ito sa tabi ng mesita at marahang hinaplos ang frame ng larawan, isang kilos na puno ng pamilyar na sakit. Sa susunod, limitahan mo ang iyong sarili sa trabahong pinunta mo rito, sabi ng Donya, hindi tumitingin sa kanya. Maglinis ka at wala nang iba. Mayroong higit PA sa galit sa tinig ng Donya. May pait, may pangungulila. Naramdaman ni Dalisay ang bigat sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang awa. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sabihin na ang mukha sa larawan. Ngunit paano niya sasabihin iyon? Nakamukha niya ito? Baka isipin PA nitong nababaliw na siya o may masama siyang balak. Yumuko na lamang siya. Opo, senyora, patawad po. Nang akmang tatalikod na si Dalisay para bumalik sa trabaho, isang malambing na boses ang pumagitna. Ate, hayaan mo na ang bata. Si Senyora Amapola, papalapit sa kanila. May daladalang isang tasa ng tsa. Ang kanyang nangiti ay kasing init ng umaga. Isang malaking kaibahan sa namumuong dilim sa pagitan ni Dalisay at ni Donya ilang-ilang. Baguhan lang siya. Tiyak na namamangha PA sa ganda ng pamamahay mo. Tumingin si Donya ilang-ilang sa kanyang pinsan, bahagyang lumambot ang ekspresyon. Amapola, dapat matuto siya ng MJ patakaran dito. At matututo siya, sagot ni Amapola. Sa kabinalingan si Dalisay, hinawakan nito ang kanyang balikat. Hayaan mo na, iha. Bumalik ka na sa iyong ginagawa. At sa susunod, kung may gusto kang tingnan, magpaalam ka muna, ha? Oo po. Senyora, salamat po. Halos pabulong na sagot ni Dalisay. Nagpapasalamat sa pagdating ni Senyora Amapola. Tinalikuran na niya ang MGA ito. Ngunit ramdam PA rin niya ang MGA matang nakamasid
sa kanyang likuran. Kinagabihan, habang tinutulungan niya ang ibang kasambahay sa kusina, nilapitan siyang muli ni Senyora Amapola. "Kumusta ka naman, Dalisay?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkalinga. "Pasensya ka na talaga sa pinsan ko, ha? Mula nang mangyari ang trahedya, naging ganoon na siya. Malamig sa lahat ng tao." "Ano po bang trahedya?" Lakas loob na tanong ni Dalisay, kahit alam niyang hindi dapat. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Amapola. Ang anak niya, si Angela, ang batang nasa litrato. Tumingin ito sa malayo. Nawala siya. Kinuha siya sa aming harapan nung bata PA lamang. Hanggang ngayon, hindi PA rin siya natatagpuan. Biglang naunawaan ni Dalisay ang lahat. Ang kalungkutan sa MGA mata ni Donya Ilang-Ilang. Ang kahalagahan ng larawan. Ngunit ang pag-unawang iyon ay nagdala lamang ng mas marami pang tanong. "Taga saan ka nga ulit, iha?" tanong ni Amapola. Tila nag-iiba ng usapan. "Sa probinsya ng Lunti ang pangarap po," sagot niya. "Malayo pala," sabi ni Amapola. "At ang MG ang magulang mo?" "Pumanaw na po ang nanay at tatay ko. Si Tatay Nara na po ang nagpalaki sa akin." Tumango-tango si Amapola. Ang MJ matay tila may kinikilatis. "Napakabuti mo namang anak at nagtatrabaho ka para sa kanya. Bihira na ang MJ batang tulad mo." Gumaan ang loob ni Dalisay. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa mansyon, naramdaman niyang may isang taong nakakaunawa sa kanya. Ngunit ang pakiramdam na yon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang naglalaba siya, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa silid mo ni Senyora Amapola. "Ang pulseras ko! Nawawala!" Nagkagulo ang lahat ng kasambahay. Ang pulseras daw ay gawa sa ginto at may MGA Diamante, isang pamana PA mula sa kanilang lola. Nag-utos si Donya Ilang-Ilang na halughugin ang buong kabahayan. Puspusan ang paghahanap. Ang bawat sulok ay siniyasat at ang bawat kasambahay ay tinanong. Si Dalisay ay tahimik lamang na nagpapatuloy sa kanyang paglalaba. Ang puso niya'y kumakabog dahil sa tensyon. Maya-maya, isa sa MGA mas matandang kasambahay, si Aling Puring, ay sumigaw mula sa laundry area. "Narito! Nakita ko na!" Nagtakbuhan ang lahat patungo sa kanya. At doon, sa ibabaw ng bunton ng MGA damit na nilalabhan ni Dalisay, ay ang kumikinang na pulseras. Nanlaki ang MG ang mata ni Dalisay. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, puno ng pagdududa at panghuhusga. Nakita niya ang matigas na tingin ni Donya Ilang-Ilang. Tapos na siya. Tiyak na palalayasin na siya. Ngunit muling pumasok sa eksena si Senyora Amapola. Dinampot nito ang pulseras at ngumiti. "Nako, ang pagkamakakalimutin ko talaga. Naalala ko na. Baka nalagay ko ito sa bulsa ng bestida ko kagabi at nahulog nang ilagay ko sa basket ng labahan. Pasensya na sa abala. At pasensya ka na rin, Dalisay. Kasalanan ko." Humupa ang tensyon. Nagbalikan na sa kani-kanilang trabaho ang MGA kasambahay. Ngunit habang naglalakad sila palayo, narinig ni Dalisay ang kanilang MGA bulungan. Sinuwerte ang bata. Bait talaga ni Senyora Amapola. Kung si Donya yan, pinalayas na yan. Hindi natin alam. Baka kinuha niya talaga. Natakot lang isuli. Kahit pinatawad siya, ang mantsa ng pagdududa ay nakadikit na sa kanya. Maghapon siyang umiwas sa tingin ng MG at tao. Maghapon niyang naramdaman na siya ang sentro ng MJ usapan. Determinado siyang alamin ang katotohanan tungkol sa batang si Angela. Pakiramdam niya, doon nakasalalay ang kasagutan sa lahat. Sa isang pagkakataon, nang marinig niyang nag-uusap ang dalawang hardinero, narinig niya muli ang pangalan. Kawawa talaga si Donya. Hanggang ngayon, parang kahapon lang nawala si Senyorita Angela. Oo nga, sabi nila, may marka raw sa balikat ang bata. Isang maliit na nunal na hugis bituin. Iyon daw ang palatandaan.
Isang nunal na hugis bituin. Kinilabutan si Dalisay at hindi niya namalayang napahawak siya sa kanyang kanang balikat sa ilalim ng tela ng kanyang damit. Gabi. Ang buong mansyon ay tahimik na. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang tunog ng MG kuliglig mula sa hardin. Si Dalisay ay hindi makatulog sa maliit na kwarto na para sa kanya. Ang MJ pangyayari sa buong araw, ang larawan, ang nawawalang pulseras, ang narinig niya tungkol sa marka, ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Bumangon siya upang uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa madilim at tahimik na pasilyo, napadaan siya sa tapat ng silid ni Doña Ilang-Ilang. May narinig siyang isang tunog. Isang mahinang hikbi. Huminto siya. Idinikit niya ang kanyang tainga sa matigas at malamig na kahoy ng pinto. Sa loob, naroon ang tunog ng isang pusong matagal nang wasak. Isang pag-iyak na pinipigilan, puno ng sakit at pangungulila. At sa gitna ng MJ hikbi, isang pangalan ng paulit-ulit na binibigkas. Halos isang panalangin, isang sumpa, isang pagsusumamo. Angela, anak ko. Ang tunog ng paghikbi ni Doña Ilang-Ilang ay sumama kay Dalisay hanggang sa kanyang pagtulog. Naging bahagi iyon ng kanyang MGA panaginip. Isang malungkot na himig na umuulit-ulit, nagpapaalala sa kanya na sa likod ng matigas na anyo at malalamig na MGA mata ng Donya ay isang ina na nangungulila, isang pusong basag na hindi na muling nabuo. Kinaumagahan, habang nagwawalis siya sa hardin, ang kanyang MGA mata ay napako sa isang malaking puno na may MJ bulaklak na kulay dilaw at may kakaibang hugis. Ang halimuyak nito ay pamilyar. Ito ang amoy na tila nakakapit sa damit at buhok ni Doña Ilang-Ilang. Naalala niya ang sinabi ng isang kasambahay. Iyon ang puno ng ilang-ilang, ang paborito ng Donya, ang bulaklak kung saan ipinangalan sa kanya. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Dalisay, isang ideyang simple at tapat, nag-ugat hindi sa pagnanais na mapalapit o sumipsip, kundi sa purong awa. Ang awa ng isang batang nakakaunawa sa sakit ng pagkawala. Kahit na ang nawala sa kanya ay MGA magulang na hindi na niya halos maalala. Maingat siyang pumitas ng ilang sariwang bulaklak. Ang MGA ito'y basa PA sa hamog ng umaga. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Nang makitang walang nakatingin, dali-dali siyang pumasok sa mansyon. Ang MGA bulaklak ay maingat na itinago sa likod niya. Alam niyang wala PA sa silid nito ang Donya dahil abala ito sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo sa telepono tuwing umaga. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto ng silid nito. Pumasok siya na parang isang anino. Ang silid ay malawak at elegante, ngunit malamig. Kulay abo at puti ang nangingibabaw. Walang masyadong palamuti, maliban sa malaking larawan ng isang masayang pamilya na nakasabit sa pader. Si Doña Ilang-Ilang, isang gwapong lalaki na marahil ay ang kanyang asawa, at ang batang si Angela. Mabilis siyang kumuha ng isang maliit na plorera sa gilid. Nilagyan ito ng tubig at maingat na inayos ang MGA bulaklak ng ilang-ilang. Inilagay niya ito sa mesita sa tabi ng kama ng Donya, kung saan ito agad makikita. Sa isang saglit, ang amoy ng MGA bulaklak ay tila nagbigay ng kaunting buhay at init sa malamig na silid. Ngumiti si Dalisay sa kanyang ginawa. Isang munting handog na sana'y makapagbigay ng kahit kaunting aliw. Walang nakakita sa kanya. Tahimik siyang lumabas ng silid at bumalik sa kanyang trabaho sa hardin. Ang puso niya'y bahagyang gumaan. Ilang sandali PA, nakita niyang pumanhik na si Doña Ilang-Ilang. Mula sa kanyang kinatatayuan sa hardin, sa ilalim ng puno ng ilang-ilang, sinilip niya ang bintana ng silid nito. Nagbabaka sakali siyang makita ang reaksyon nito. Pumasok ang Donya sa kanyang silid at huminto. Mula sa malayo nakita ni Dalisay kung paano napunta ang tingin nito sa plorera. Sa loob ng ilang segundo, hindi ito gumalaw. Pagkatapos,
Dahan-dahan itong lumapit. Kinuha nito ang isang bulaklak, inamoy ito, at sa isang saglit na yon, nakita ni Dalisay ang pagbagsak ng pader na laging nakaharang sa mukha nito. Ang kanyang MGA balikat ay bahagyang lumaylay, ang kanyang MGA labi ay bahagyang umawang, at ang kanyang MGA mata ay pumikit, na para bang may isang matamis na alaala ang bumabalik. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Dalisay. Nagtagumpay siya, ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita niyang pumasok sa silid si Senyora Amapola. "Ate, ano yan? Ang bango naman!" Narinig ni Dalisay ang malambing na boses ni Amapola, kahit mula sa malayo. Nakita niyang itinuro ni Doña Ilang-Ilang ang M.A. bulaklak. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakikita niya ang kanilang MGA kilos. At nakita niya kung paano biglang nagbago ang ekspresyon ni Amapola. Mula sa pagiging masaya, naging pag-aalala ito. May sinabi ito kay Doña Ilang-Ilang at nakita ni Dalisay kung paano unti-unting nanigas pabalik ang anyo ng Donya. Ang sandali ng kahinaan ay nawala, napalitan ng pagdududa at pagkatapos ay ng isang bagay na mas madilim. Biglang bumukas ang bintana at isang matinis na sigaw ang tumawag sa pangalan niya. "Dalisay!" Ang puso ni Dalisay ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan siyang pumasok pabalik sa mansyon at umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Pagdating niya sa pintuan ng silid, naabutan niya si Doña Ilang-Ilang na nakatayo. Hawak ang florera. Ang mukha ay puno ng galit na hindi PA niya nakikita kailanman. Si Senyora Amapola ay nasa tabi nito. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Bakit mo ito ginawa?" tanong ni Doña Ilang-Ilang. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Pipo?" nalilitong tanong ni Dalisay. Nais ko lang po sanang..." "Nais mong ano?" singit ni Amapola. Ang boses ay puno ng pait. "Nais mong paikutin ang ulo ng aking pinsan? Nalaman mo ang kwento ng nawawala niyang anak, narinig mo ang kanyang MJ iyak sa gabi. At ngayon, ginagamit mo ang paborito niyang bulaklak para makuha ang simpatya niya? Para ano? Para magkapera? Para maging paborito ka rito?" "Hindi po. Hindi po totoo yan." Depensa ni Dalisay, ang MGA luha ay ni Kagyakom ay nagsisimula ng mamuo. Tumingin siya kay Doña Ilang-Ilang, nagmamakaawa. "Gusto ko lang po kayong bigyan ng konting saya." Ang MJ salita ni Dalisay o Say ay tila langis na ibinuhos sa apoy. Ang mukha ni Doña Ilang-Ilang ay namula sa galit. Ang ideya na ang kanyang pinakapribadong sakit ay ginagamit ng isang tagalabas, isang hamak na katulong, para sa sarili nitong kapakanan, ay isang laso na nakumalat ng mabilis sa kanyang ugat. Ang sandali ng matamis na alaala kanina ay naging isang mapait na patunay ng kanyang kahinaan. Saya. Halos isumpa ni Doña Ilang-Ilang ang salita. "Sa tingin mo ba, ang pagpapaalala mo sa akin ng lahat ng nawala sa akin ay magbibigay ng saya?" Sa isang iglap, ibinato ng Donya ang florera sa sahig. Ang tunog ng nabasag na babasagin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagsabog ng tubig at pagkalat ng MGA kawawang bulaklak sa sahig. Napatili si Dalisay sa gulat at takot. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumapit si Doña Ilang-Ilang sa kanya. Ang MGA matay nag-aapoy. "Huwag na huwag mong gagamitin ang aking kahinaan. Huwag na huwag mong paglalaruan ang sakit na nararamdaman ko." At pagkatapos ay isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dalisay. Ang sakit ay matalas, ngunit mas masakit PA ang kahihiyan at ang pagkalito. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi. Ang MGA luhay malaya nang bumabagsak. Hindi niya maintindihan. Isang gawaing nagmula sa kabutihan ay naging isang kasalanang walang kapatawaran. "Sino ka para paglaruan ang sakit na nararamdaman ko?" Sigaw ni Doña Ilang-Ilang. Ang boses ay basag na. "Lumayas ka sa paningin ko." Tumakbo si Dalisay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta.
Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa silid na yon. Sa MGA mata ni Donya ilang-ilang na puno ng galit at sa mukha ni Senyora Amapola na puno ng mapanlinlang na awa. Ang kanyang pisngi ay nag-iinit at kumikirot, ngunit mas matindi ang sakit sa loob ng kanyang dibdib. Isang sakit na dulot ng pag-akusa sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ng pagyurak sa isang intensyong malinis. Nagkulong siya sa maliit na bodega, sa likod ng kusina, sa gitna ng amoy ng MGA lumang kahoy at mega tuyong sangkap. Doon, sa dilim, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang MGA luha. Umiyak siya hindi lang dahil sa sampal, kundi dahil sa pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa isang mundong hindi niya maintindihan. Bakit napakasama ng tingin sa kanya ng MGA tao? Bakit ang isang munting pagnanais na magbigay aliw ay nauwi sa ganito? Naisip niyang tumakas. Naisip niyang kunin ang kanyang MGA gamit, lumabas sa malaking tarangkahan, at maglakad hanggang sa makahanap siya ng daan pabalik sa probinsya ng luntiang pangarap. Naisip niya ang yakap ni Mang Nara. Iyon lang ang kailangan niya sa MJ sandaling iyon. Ngunit habang pinapahid niya ang kanyang MJ luha, isang sulat ang dumating para sa kanya. Iniabot ng isa sa MJ ang mas batang katulong na nakahanap sa kanya. Galing ito sa kanilang kapitbahay sa probinsya, ang taong marunong sumulat at bumasa. Nanginginig ang MGA kamay ni Dalisay habang binubuksan niya ang papel. Ang bawat salita ay tila isang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Dalisay, anak, kamusta ka na riyan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Huwag mo sanang alalahanin ang iyong tatay na Ra. Ngunit kailangan kong ipaalam sa iyo na medyo lumulubha ang kanyang ubo. Lalo na sa gabi, hirap siyang makatulog. Madalas din siyang nanghihina. Pero lagi niyang sinasabi na huwag daw kitang gambalain. Ang mahalaga raw ay ang kinabukasan mo. Mag-iingat ka palagi. Nagmamahal, Aling Sela. Napahawak si Dalisay sa kanyang dibdib. Isinara niya ang kanyang MGA mata at inilarawan sa isip ang kanyang ama. Payat, humihingal, ngunit pilit ring ngumingiti para sa kanya. Ang kinabukasan niya. Sa isang iglap, ang sakit ng sampal ay tila nawalan ng bigat. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang matibay na paninindigan. Hindi siya pwedeng umuwi. Hindi siya pwedeng sumuko. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay panandalian lamang. Ang sakit ng kanyang ama ay nangangailangan ng lunas. Ang pagtitiis niya sa mansyon na ito, ang tanging paraan para maibigay iyon. Pinunasan niya ng tuluyan ang kanyang MGA luha. Tumayo siya, itinupi ang sulat at inilagay ito sa kanyang bulsa. Naging anting-anting niya ito. Isang paalala sa mas malaking dahilan kung bakit siya naroon. Lumabas siya ng bodega at bumalik sa trabaho na may bagong determinasyon. Iniiwasan niya ang MJ mapanuring tingin ng ibang kasambahay. Hindi na niya pinansin ang malamig na pakikitungo ni Donya ilang-ilang. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas at atensyon sa kanyang MJ gawain. Kung kailangan niyang maging anino sa loob ng pamamahay na yon para lang manatili, gagawin niya. Isang hapon, inatasan siyang maglinis ng malawak na aklatan. Ang MJ istante ng libro ay abot kisame, gawa sa madilim at mabigat na kahoy. Habang nag-aalis siya ng alikabok sa pinakamataas na bahagi, gamit ang isang maliit na hagdanan, sinikap niyang abutin ang isang sulok na mahirap maabot. Sa kanyang pagpupumilit, nawalan ng balanse ang hagdanan. Ay! Sigaw niya habang bumabagsak. Sinubukan niyang kumapit sa estante, ngunit huli na ang lahat. Bumagsak siya sa sahig, at sa kanyang pagbagsak, tumama ang kanyang braso sa matulis na gilid ng isang maliit na mesita. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang braso, kasunod ng mainit na agos ng dugo. Anong nangyayari? Isang boses na pamilyar at matigas ang umalingaw-ngaw sa loob ng aklatan. Si Donya ilang-ilang. Nakatayo ito hindi kalayuan, may hawak na libro. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkainis.
Ngunit nang makita nito ang dugo na umaagos mula sa braso ni Dalisay, ang pagkainis sa kanyang MGA mata ay biglang nahaluan ng kung anong emosyon. Gulat, marahil, pag-aalala. Ano tumatanga-tanga ka riyan? Tumayo ka! Utos ng Donya, ngunit sa kabila ng pagiging strikto ng kanyang boses, mabilis itong lumapit. Nanginginig na sinubukan ni Dalisay na tumayo, hawak ang kanyang braso. Po, pasensya na po. Hindi na nagsalita PA si Donya ilang-ilang. Hinawakan nito ang kanyang siko at walang seremonyang hinila siya palabas ng aklatan at papunta sa isang banyo. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, ngunit hindi marahas. Mayroon itong pag-iingat na hindi inaasahan ni Dalisay. Binuksan nito ang gripo at itinapat ang braso ni Dalisay sa umaagos na tubig upang linisin ang sugat. Tahimik lang si Dalisay. Tinitiis ang hapdi. Mas naguguluhan PA sa inaasal ng Donya kaysa sa sakit na nararamdaman. Bakit siya tinutulungan nito matapos ang lahat? Kumuha ang Donya ng first aid kit mula sa ilalim ng lababo. Habang kinukuha nito ang bulak at gamot, sinimulan nitong itaas ang manggas ng luma niyang bestida para makita ng maayos ang sugat. At noon nangyari iyon. Sa pag-angat ng manggas, hindi lamang ang sugat sa may siko ni Dalisay ang nalantad. Sa itaas na bahagi ng kanyang braso, malapit sa kanyang balikat, ay isang maliit na balat. Isang nunal na perpektong hugis bituin. Biglang natigilan si Donya ilang-ilang. Ang kanyang MGA kamay, na kanina'y mabilis at epesyenteng gumagalaw, ay nanigas sa ere. Ang bulak na may gamot ay nanatili sa pagitan ng kanyang MGA daliri. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang kanyang MGA mata ay hindi na nakatingin sa sugat. Ang MGA ito ay nakapako sa maliit na marka sa balikat ni Dalisay na para bang nakakita ito ng isang multo mula sa nakaraan. Ang markang yon, ang maliit na bituin, ang lihim na palatandaan na tanging siya at ang kanyang yumaong asawa lamang ang nakakaalam. Ang marka na paulit-ulit niyang kinakapas sa hangin tuwing gabi habang tinatawag ang pangalan ng kanyang nawawalang anak. Ang lamig sa kanyang MGA mata ay biglang natunaw, napalitan ng isang di makapaniwalang pagkamangha na mabilis na naging isang nag-aalab na pag-asa, isang pag-asang nakakatakot at napakasakit. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Dalisay, hindi na alintana ang sugat. Ang kanyang MGA daliri ay nanginginig habang marahang hinahaplos ang marka. Tinitiyak na ito'y totoo, na hindi ito isang panaginip o isang gawa-gawa ng kanyang isip na pagod na sa pangungulila. Tumingin si Dalisay sa kanya, litong-lito sa biglaang pagbabago. Mula sa galit, naging pananahimik, at ngayon ay isang matinding emosyon na hindi niya mapangalanan. Nag-angat ng tingin si Donya ilang-ilang. Ang kanyang MGA mata ay nanlalaki, basag ang kanyang karaniwang malamig na postura. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. At nang sa wakas ay makapagsalita ito, ang kanyang boses ay hindi na sigaw o utos. Ito ay isang bulong, nanginginig at puno ng takot at pag-asa. Saan? Saan mo nakuha ang markang yan? Underscore, 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 underscore. Ang tanong ni Donya ilang-ilang ay nakabitin sa hangin. Hindi lamang isang tanong na gawa sa MGA salita, kundi isang tanong na gawa sa 18 taon ng paghihintay, ng sakit at ng pananabik. Ang pagkakahawak niya sa balikat ni Dalisay ay mahigpit, na para bang natatakot siyang kapag binitawan niya ito ay maglalaho na lamang na parang bula. Hindi makasagot si Dalisay. Anong isasagot niya? Na ang markang iyon ay kasama na niya mula nang magkamalay siya? Na para sa kanya, ito'y isang ordinaryong nunal lamang hanggang sa narinig niya ang usapan ng MGA hardinero kanina? Halika,
sabi ni Donya Ilang-Ilang. At sa boses nito, wala ng galit, wala ng lamig. Ang naroon ay isang kagyat na pangangailangan na hindi maipaliwanag. Hindi na ito isang utos, isa na itong pagsusumamo. Kinaladkad siya nito, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang desperado. Dinala siya nito palabas ng banyo, patawid sa pasilyo, at papasok sa isang silid na hindi PA niya napapasukan kailanman. Ang pribadong opisina ng Donya. Isinara ni Donya Ilang-Ilang ang pinto at nilock ito. Ang tunog ng pag-ikot ng susi ay tila nagkulong sa kanilang dalawa sa isang mundo na hiwalay sa lahat. Humarap ito sa kanya. Ang MGA matay hindi na mapanuri, kundi naghahanap. Naghahanap ng isang bagay na matagal na nitong inaasam. Magsalita ka, bata, sabi nito. Ang boses ay nanginginig na. Sabihin mo sa akin ang lahat. Saan ka galing? Sino ang MGA magulang mo? Sino si Nara? Lahat. Nagsimulang magkwento si Dalisay. Ang boses niya'y halos pabulong. Ikinuwento niya ang kanyang pagkagising sa isang maliit na kubo, ang pag-aaruga ni Mang Nara na itinuring niyang ama, ang kanilang simpleng buhay sa tabi ng ilog, ang kanyang kaalaman na siya'y isang ampon. Habang nagsasalita siya, si Donya Ilang-Ilang ay nakatitig lamang. Bawat salita niya'y tila iniimbak nito sa kanyang puso. Pinagdugtong-dugtong, hinahanapan ng saysay. Isang kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumilay sa MGA mata ng Donya. Isang maliit na ningning na unti-unting lumalaki, tinutunaw ang yelo na matagal nang bumalot sa kanyang puso. Para kay Dalisay, ang pakiramdam ay kakaiba. Sa unang pagkakataon, hindi siya isang katulong sa mata ng Donya. Isa siyang posibilidad, isang napakatagal nang hinihintay na sagot. Ilang taon ka na, iha? Tanong ng Donya. 13 po, sagot ni Dalisay. 13. 18 taon mula nang mawala si Angela na noon ay 5 taong gulang. Ang MGA numero ay tumutugma. Ang mukha ay tumutugma. Ang marka ay tumutugma. Napahawak sa kanyang bibig si Donya Ilang-Ilang. Ang MGA luhay nagsimula nang mamuo sa kanyang MGA mata. Diyos ko, bulong nito. Ang pag-asang yon ay nakakahawa. Nagsimula na ring maniwala si Dalisay. Paano kung ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng sumampal sa kanya, ang babaeng kinatatakutan ng lahat, ay isang katok sa pinto ang biglang pumutol sa kanilang sandali. Isang malakas at nag-aalalang katok. Ate? Ate? Nandyan ka ba? Boses iyon ni Senyora Amapola. Okay ka lang ba? Narinig kong may nagmamadali. May nangyari ba? Tila nabalik sa realidad si Donya Ilang-Ilang. Tumingin ito sa pinto, pagkatapos ay kay Dalisay. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ate, buksan mo ang pinto. Nag-aalala ako. Naglakad si Donya Ilang-Ilang at binuksan ang pinto. Pumasok si Senyora Amapola. Ang mukha ay puno ng pagkabalisa. Anong nangyayari dito? Bakit duguan ang braso ng bata? At bakit kayo nakalak? Mamaya ko na ipapaliwanag, Amapola, sabi ni Donya Ilang-Ilang. Ang boses ay may bagong sigla. Mayroon akong kailangang tiyakin. Ngunit sa pagmamadali ni Amapola, isang malaking brown envelope ang tila aksidenteng nadulas mula sa kanyang MGA kamay. Kumalat ang laman nito sa sahig, mga litrato, at isang nakatuping sulat. Automatikong yumuko si Amapola para pulutin ang MGA ito. Nako, pasensya na. Ngunit nahinto siya, at nahinto rin ang paghinga ng lahat sa silid. Ang MGA litrato ay pamilyar. Kuha ang MGA ito sa probinsya. Mga litrato ni Dalisay at ni Mang Nara sa harap ng kanilang maliit na kubo. Mga litratong mukhang kinunan ng palihim.
Ano ito, Amapola? Tanong ni Donya Ilang-Ilang. Ang sigla sa kanyang boses ay biglang napalitan ng pagkalito. Si Senyora Amapola ay dahan-dahang tumayo. Ang MGA luha ay biglang tumulo mula sa kanyang MGA mata. Hawak niya ang isang pirasong papel, ang sulat. "Patawarin mo ako, ate." Umiiyak niyang sabi. "Patawarin mo ako. Nag-alala ako para sa'yo. Mula nang dumating ang batang yan, nakita ko kung paano kanya tinititigan. Nakita ko ang pananabik sa MGA mata mo. Natakot ako na baka masaktan ka lang ulit." "Anong ibig mong sabihin?" Mariing tanong ni Donya Ilang-Ilang. "Nagpadala ako ng tao sa probinsya niya." Pag-amin ni Amapola, ang bawat salita ay sinasabi ng may pighati. "Para alamin kung sino siya, para protektahan ka, at ito ang nahanap nila." Inabot niya ang sulat kay Donya Ilang-Ilang. Nanginginig ang MJ kamay ng Donya habang binabasa ito. Si Dalisay mula sa kanyang kinatatayuan ay hindi makakilos. Ang kanyang isip ay blangko. Anong nangyayari? Binasa ni Donya Ilang-Ilang ang sulat ng malakas. Ang boses niya ay walang emosyon na parang isang patay. Ituro ninyo sa bata ang lahat. Ang MJ kilos. Ang MJ posibleng itanong. Siguraduhing alam niya ang kwento ni Angela. At higit sa lahat, ang marka sa balikat. Ang nunal na hugis bituin. Iyon ang magiging susi para makuha niya ang tiwala ng matanda. Kapag nasa loob na siya, hintayin ninyo ang susunod kong habilin. "Hindi!" bulong ni Dalisay. "Hindi totoo yan." Ngunit walang nakinig sa kanya. Itinaas ni Donya Ilang-Ilang ang kanyang tingin mula sa sulat. Tumingin ito sa umiiyak at nag-aalalang mukha ni Amapola. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya sa mukha niyang puno ng takot at pagkalito. Ang ningning sa MGA mata ng Donya ay namatay. Ang pag-asang sumilay kanina ay hindi lang naglaho. Ito'y brutal na pinatay, niluray at ginawang abo. Ang init ay napalitan ng isang lamig na mas matindi PA kaysa dati. Ang kahinaan ay naging isang matigas na galit na nagmumula sa isang pusong muling nasugatan sa parehong lugar. "Hayop ka!" bulong ni Donya Ilang-Ilang. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Ang bawat pantig ay isang patak ng pait. Tumingin ito, diretso sa MGA mata ni Dalisay, at sa MGA matang yon, nakita ni Dalisay ang kanyang hatol. "Pinaasa mo ako." Ang dalawang salitang yon, "pinaasa mo ako," ay mas matalas pa sa kutsilyo, mas mabigat PA sa bato. Iyon ang hatol ni Donya Ilang-Ilang. At iyon ang naging katotohanan sa buong Hacienda de las Flores. Walang naganap na sigawan, walang pagpapalayas. Ang nangyari ay mas malala, PA. Mula sa opisina, si Dalisay ay hindi na tiningnan PA ni Donya Ilang-Ilang. Tila siya isang hangin, isang multo na hindi nakarapat-dapat pag-aksayahan ng kahit isang sulyap. Si Senyora Amapola naman ay umakto na parang isang anghel na tagapagtanggol. Hinahaplos ang likod ng kanyang pinsan habang pasimpleng binibigyan si Dalisay ng isang tingin na puno ng tagumpay at pagbabanta. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi na kailangang mag-utos ni Donya Ilang-Ilang. Ang emga bulungan sa pasilyo, ang matatalim na tingin sa kusina, ang biglaang katahimikan kapag siya'y dumarating. Lahat ng yon ay sapat na. Si Dalisay, ang kawawang probinsyana, ay isa palang ahas. Isang artistang nagpapanggap, isang manloloko na ang tanging layunin ay ang yaman ng MGA de las Flores. Ayan na ang artistang probinsyana. Narinig niyang bulong ni Aling Puring, ang kasambahay na nakakita noon ng pulseras. "Mag-ingat ka sa MGA gamit mo, baka biglang mawala." Sagot naman ng isa PA na sinundan ng mahinang hagikgikan. Ang kanyang MGA gawain ay biglang bumigat. Hindi dahil sa utos ng Donya, kundi dahil sa kusang loob na pagpaparusa ng MGA kapwa niya katulong. Siya ang laging natutuka
Sa paglilinis ng Poso Negro, siya ang pinagkukuskos ng MG Alumot sa batong daanan sa hardin sa ilalim ng tirik na araw. Siya ang tagahugas ng pinakamatatabang kaldero at kawali. Walang tumutulong sa kanya, walang kumakausap sa kanya maliban kung para utusan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Senyora Amapola ay nanatiling mabait sa kanya, lalo na kapag may nakatingin. Isang araw, habang buhat-buhat ni Dalisay ang isang napakabigat na timba ng tubig, dumaan si Amapola. "Naku, Dalisay, kawawa ka naman," sabi nito sa malambing na boses, sapat na para marinig ng hardinero. "Hayaan mo na yan at magpahinga ka muna. Ako na ang bahalang magsabi sa kanila." Ngunit kinagabihan, narinig ni Dalisay ang boses ni Amapola mula sa kusina. Kausap ang punong abala. "Bantayan ninyong mabuti ang batang yan," sabi nito sa isang boses na malamig at may awtoridad. "Mahirap na. Baka kung ano pang maisipan niyang gawin para lang makuha ulit ang loob ng ate. Huwag ninyong hayaang makalapit sa kanya." Doon na unawaan ni Dalisay ang lahat. Ang kabaitan ni Senyora Amapola ay isang maskara. Isang napakagandang maskara na nagtatago sa isang mukhang puno ng kasamaan. Siya ang may pakana ng lahat. Ngunit kanino siya magsusumbong? Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong na nahatulan ng isang manloloko? Sinubukan niya. Minsan, sa isang pasilyo, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harangin si Doña Ilang-Ilang. Ang Doña ay papunta sa hardin. Ang mukha ay kasing lamig ng umaga. "Doña Ilang-Ilang, pakiusap po." Nagsimula si Dalisay. Ang boses ay nanginginig. "Hindi po totoo ang lahat. Pakiusap. Pakinggan niyo po ako." Ngunit si Doña Ilang-Ilang ay hindi huminto. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy ito sa paglakad na parabang walang nagsalita, na parabang si Dalisay ay isang halamang nadadaanan lamang. Ang katahimikang yon, ang pagbabaliwalang iyon, ay mas masakit PA sa 1,000 sampal. Ang tanging taong, hindi hayagang nagpapakita ng galit sa kanya, ay ang pinakamatandang kasambahay, ang mayordomang si Aling Tasing. Tahimik lamang ito, palaging nasa isang sulok, nagmamasid. Ang kanyang MGA mata ay hindi mapanghusga, ngunit puno ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Dalisay, awa marahil, o pagsisisi. Isang gabi, nang lahat ay natutulog na, nagtungo si Dalisay sa kusina upang uminom ng tubig. Hindi siya nakakain ng maayos buong araw dahil sa sama ng loob at sa tambak na trabaho. Ang kanyang sikmura ay kumakalam. Habang umiinom siya sa dilim, isang anino ang lumapit sa kanya. Si Aling Tasing. Nagulat si Dalisay at napaatras. Ngunit walang sinabi ang matanda. Inilapag lamang nito sa mesa ang isang plato na may takip. Sa ilalim nito ay isang mainit na kanin at 2 piraso ng adobo. Tumingin si Dalisay sa matanda. Ang kanyang MGA matay nagtatanong. "Kumain ka, iha," bulong ni Aling Tasing. Ang boses ay halos hindi marinig. "Kailangan mong lakasan ang iyong katawan." Tumingin ito sa paligid na parabang natatakot na may makakita. Bago ito tuluyang umalis, muli itong nagsalita. Ang bawat salita ay may bigat. "Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, iha." At tulad ng isang anino, naglaho na ito sa dilim. Ang simpleng pagkain at ang mahiwagang MGA salitang iyon-biyon ang naging lakas ni Dalisay sa MGA sumunod na araw. Ngunit ang katawan ng tao ay may hangganan. Ang walang tigil na trabaho, ang kakulangan sa pagkain, at ang bigat sa damdamin ay nagsimulang maningil. Nagsimula sa isang simpleng pagkahilo. Sumunod ang lagnat. Ngunit pinilit pa rin niyang magtrabaho. Ayaw niyang magbigay ng isa pang dahilan para kamuhian siya. Ngunit isang hapon, habang nag-iigib siya ng tubig, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang MGA tuhod. At bumagsak siya sa sahig na walang malay.
Nagising siya sa kanyang maliit na higaan sa kwarto ng MGA katulong. Ang kanyang katawan ay nagiinit at ang kanyang ulo ay kumikirot. Nanginginig siya sa ginaw kahit na basang-basa siya ng pawis. Sa gitna ng kanyang lagnat, ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa probinsya ng luntiang pangarap. Pabalik sa simpleng kubo, sa amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas, sa maasikasong pag-aalaga ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi niya namalayan, ang MGA salita ay kusa nang lumabas sa kanyang bibig. Isang mahinang bulong mula sa isang kaluluwang pagod na at nangungulila. Tatay Nara, tulungan niyo po ako. Sa labas lamang ng siwang ng pinto, isang anino ang nakatayo. Si Senyora Amapola. Narinig niya ang bawat salita. Hindi siya pumasok. Hindi siya tumawag ng tulong. Tumalikod lamang siya at sa dilim ng pasilyo, isang napakaliit ngunit napakasamang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang MGA labi. 2 araw na nilagnat si Dalisay. Sa loob ng 2 araw na yon, walang ibang pumasok sa kanyang silid maliban kay Aling Tasing na palihim na nagdadala ng lugaw at basang bimpo para ipampunas sa kanyang nag-iinit na noo. Ang iba pang kasambahay ay dumadaan lamang sa tapat ng kanyang pinto, sumisilip na may halong awa at pang-aalipusta na para bang ang kanyang sakit ay isang parusa na nararapat lamang sa isang manloloko. Sa 3 araw, bumaba na ang kanyang lagnat, ngunit ang katawan niya'y nananatiling mahina. Ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng manatili sa higaan. Ang bawat araw na hindi siya nagtatrabaho ay isa na namang bala na gagamitin laban sa kanya. Kaya't pinilit niyang bumangon, kahit na ang bawat galaw ay tila isang pahirap. Habang nagwawalis siya sa sala, ramdam niya ang panlalamig sa buong kabahayan. Ngunit hindi ito dahil sa aircon. May isang kakaibang tensyon. Ang MGA kasambahay ay nagbubulungan sa MGA sulok, ang kanilang MGA matay puno ng kaba. Kahit si Doña Ilang-Ilang na nakaupo sa kanyang paboritong silya ay hindi mapakali, ang kanyang MGA daliri walang tigil na tumatapik sa braso ng upuan. Biglang isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Nawawala! Hindi ko makita! Si Senyora Amapola bumababa mula sa hagdanan. Ang mukha ay balot ng pag-aalala at pagkatakot. Ang kanyang MGA kamay ay nanginginig. Ate, ang agimat ni Lola. Nawawala sa lalagyan niya. Ang tinutukoy ni Amapola ay isang agimat. Isang maliit na panyong may nakaburdang MGA salita sa Latin na isinasabit sa isang kwintas na ginto. Ito raw ay pamana PA mula sa kanilang lola. Ang pinakaiingat-ingatang yaman ng kanilang angkan. Isang bagay na mas mahalaga PA sa kahit anong alahas. Biglang tumayo si Doña Ilang-Ilang. Ang kanyang mukha ay namutla. Imposible! Walang ibang nagbubukas ng kahon na yun kundi ako. Pero wala ate, tiningnan ko na. Sagot ni Amapola. Ang MGA luha ay nagsimula ng pumatak. Kaninang umaga lang, tiningnan mo yon. Hindi ba? Pagkatapos, sino ang pumasok sa silid mo para maglinis? Ang lahat ng mata, na parang may iisang komando, ay sabay-sabay na napunta kay Dalisay. Nabitawan ni Dalisay ang walis. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok. Nang sobrang bilis na halos hindi na siya makahinga. Hindi po ako. Hinalughog na namin ang buong silid, sabi ni Amapola. Tumitingin kay Doña Ilang-Ilang na may pag-aalala. Ate, ayokong isipin ito, pero alam nating lahat na may isa ritong desperado. Isang taong handang gawin ang lahat para magkapera. Ang akusasyon ay malinaw. Hindi na kailangan pang sabihin ang kanyang pangalan. Halughugin ang kwarto ng lahat. Sigaw ni Doña Ilang-Ilang. Ang boses ay nanginginig saglit. Ngayon din. Nagsimula ang kaguluhan. Ang emagya kwarto ng bawat kasambahay ay isa-isang hinalughog. Ang bawat isa'y nagmamadaling ipakita ang kanilang MGA gamit. Patunay na wala silang tinatago.
Si Dalisay ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala na para bang ang kanyang MGA paa ay nakapako sa sahig. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng hindi, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Sa wakas, ang kwarto niya na ang isinunod. Pinangunahan ni Senyora Amapola ang paghahalughog kasama ang dalawa pang kasambahay. Si Dalisay at Doña Ilang-Ilang ay naiwan sa labas, naghihintay. Hindi ito nagtagal. Lumabas si Amapola mula sa kwarto. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pamilyar na bayong na gawa sa buri. Ang kaisa-isang bayong na dala ni Dalisay mula sa probinsya. Dahan-dahan niyang itinaob ang laman nito sa sahig, ang iilang piraso ng damit, ang sulat mula kay Aling Sela, isang maliit na larawan ni Mang Nara at isang bagay na kumikinang, isang kwintas na ginto at sa dulo nito, isang maliit na nakatuping panyo, ang agimat. Ang katahimikan sa pasilyo ay nakakabingi. Hindi. Paulit-ulit na bulong ni Dalisay habang umaatras na pasandal sa pader. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Tumingin siya kay Doña Ilang-Ilang, naghahanap ng kahit katiting na pagdududa, ng kahit katiting na awa. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya ay ang huling hibla ng pasensya na tuluyan nang naputol. Ang nakita niya ay ang mukha ng isang taong naramdamang siya'y tinraidor at pinaglaruan sa pinakamasakit na paraan. Para sa Donya, hindi lang ito pagnanakaw ng isang gamit. Ito ang panghuling patunay, ang kumpirmasyon ng lahat ng kasinungalingan. Magnanakaw? Halos isumpa ni Doña Ilang-Ilang ang salita. Tumingin ito sa media guardia na nakaposte sa may pintuan. Palayasin ang magnanakaw na iyan. Hinawakan ng dalawang guardia ang magabraso ni Dalisay. Nagpumiglas siya. Nagmakaawa siya. Umiyak siya. Hindi po. Maawa po kayo. Wala po akong kasalanan. Senyora Amapola, tulungan niyo po ako. Alam niyong wala akong ginagawa. Si Senyora Amapola ay umiiyak lamang sa isang sulok, nakatakip ang mukha na para bang hindi niya kayang tingnan ng eksena. Kinaladkad si Dalisay palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay isang pagpupumiglas. Ang kanyang luhang puno ng desperasyon ay walang nakikita. Ang kanyang sigaw na puno ng katotohanan ay walang nakakarinig. Biglang bumuhos ang isang malakas na ulan na para bang ang langit mismo ay nakikidalamhati sa kanyang sinasapit. Doña Ilang-Ilang, pakiusap! Huling sigaw niya habang itinutulak siya palabas ng malaking tarangkahan. Nang bumagsak siya sa labas, ang tarangkahan ay isinara ng malakas. Ang tunog ng paglak nito ay ang tunog ng kanyang huling pag-asa na naglaho. Nasa labas siya, mag-isa, sa gitna ng bumubuhos na ulan. Wala siyang pera. Wala siyang dalang gamit maliban sa suot niyang damit na basang-basa na. Ang ilaw ng Hacienda de las Flores sa kanyang likuran ay tila amatang nangungutya sa kanya. Lumuhod siya sa maputik na daan. Ang ulan at ang kanyang ay luha ay nagsasama sa kanyang mukha. Wala na. Wala na ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, ang perang pampagamot para sa kanyang ama. Ang pag-asa. Sa gitna ng rumaragasang ulan at ng kadiliman ng gabi, sumigaw siya. Isang sigaw na hindi na maririnig ng sinuman sa loob ng mansyon. Isang sigaw ng isang pusong tuluyan nang nawasak. Ang ulan ay walang awa. Bawat patak ay tila isang maliliit na bato na humahampas sa kanyang balat. Nagpaparamdam sa kanya ng lamig na umaabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Hindi na alam ni Dalisay kung gaano siya katagal na nakaluhod sa putikan. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan na ng hikbing walang tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi lang sa ginaw, kundi sa tindi ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang mapupuntahan. Ang syudad ay isang dambuhalang halimaw sa dilim at siya'y isang munting tupang naliligaw. Walang direksyon,
Naisip niya si Mang Nara. Anong sasabihin niya? Na nabigo siya? Na pinalaya siya dahil sa salang pagnanakaw? Ang isiping iyon ay mas masakit PA sa lamig at gutom na kanyang nararamdaman. Pinilit niyang tumayo. Ang kanyang MGA paa ay mabigat. Ang kanyang damit ay kumakapit sa kanyang balat. Nagsimula siyang maglakad, walang patutunguhan. Sinusundan lamang ang MGA ilaw ng poste sa gilid ng kalsada. Ang bawat sasakyang dumaraan ay nagsasaboy sa kanya ng maruming tubig, dagdag pahirap sa kanyang kalagayan. Nakahanap siya ng isang waiting shed sa di kalayuan. Sumilong siya roon, niyakap ang sarili para sa kaunting init. Doon, sa ilalim ng kalawangin na bubong, muli siyang napaiyak, tahimik at pagod na. Tapos na ang lahat, talo na siya. Ilang minuto ang lumipas nang may isang anino ang tumatakbo papalapit sa kanya. May hawak na malaking payong. Sa una, inakala ni Dalisay na isa lamang itong estranghero. Ngunit habang papalapit ito, nakilala niya ang anyo, si Aling Tasing. Hingal na hingal ang matanda nang makarating ito sa waiting shed. Ang kanyang buhok ay basa na rin. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi PA nakikita ni Dalisay dati. Isang halo ng matinding takot at determinasyon. Dalisay, salamat sa Diyos at naabutan kita. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Napaatras si Dalisay. Ang tiwala niya sa lahat ng taga-hasyenda ay naglaho na. Bakit po kayo nandito? Ipinadala po ba kayo para siguruhing hindi na ako babalik? Umiling-iling si Aling Tasing. Ang MJ luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang MJ mata. Hindi, iha. Nandito ako dahil hindi na kaya ng konsensya ko. Biglang lumuhod ang matanda sa harap ni Dalisay. Sa basang semento ng waiting shed, napasigaw sa gulat si Dalisay. Aling Tasing, ano pong ginagawa ninyo? Tumayo po kayo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Umiiyak na, sabi ng matanda, habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Dalisay. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ano po ang ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Dalisay. Ang agimat, ako ang naglagay noon sa bayong mo. Pag-amin ni Aling Tasing, ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Inutusan ako ni Senyora Amapola. Pinilit niya ako. Natigilan si Dalisay. Ang kanyang isip ay pilit na pinoproseso ang narinig. Si Amapola, si Aling Tasing. Bakit? Bakit niyo po ginawa yon? Huminga ng malalim si Aling Tasing. Ang kanyang MGA matay nakatingin sa malayo, na para bang binabalikan ng isang napakasamang alaala. Matagal na panahon na ang nakalipas. Ang aking asawa ay nagkaroon ng malaking pagkakautang dahil sa sugal. Malapit na siyang ipakulong. Malapit nang mawala sa amin ang lahat. Si Senyora Amapola, na noon ay bata PA, ang tumulong sa amin. Ginamit niya ang pera na dapat sanay para sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa para bayaran ang utang namin. Utang na loob. Isang utang na loob na hindi ko kailanman nabayaran. At ginamit niya iyon laban sa inyo. Bulong ni Dalisay. Unti-unti nang nauunawaan ng lahat. Tumango ang matanda. Pumatak ang MGA luha. Sinabi niya na kung hindi ko susundin ang MGA utos niya, isisiwalat niya ang lahat. Masisira ang pangalan ng pamilya ko. Natakot ako. Kaya't sumunod ako. Inamin ni Aling Tasing ang lahat. Ang insidente ng nawawalang pulseras, ang paglalagay ng lason sa isip ng ibang kasambahay, ang paglalagay ng agimat. Ngunit ang kanyang huling pag-amin, ang siyang tuluyang yumanig sa mundo ni Dalisay. Pero ang pinakamalaki kong kasalanan, hindi lang yon. Humihikbing sabi ng matanda. 18 taon na ang nakalipas. Ako ang kasabwat niya sa pagkawala ni Angela. Para kay Dalisay,
Ang ulan at ang kulog sa labas ay biglang nawalan ng tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Ako ang nagbukas ng pinto sa hardin, patuloy ni Aling Tasing. Ako ang nagligaw ng pansin ng yaya. Si Senyora Amapola ang kumuha sa bata. Ang dahilan niya? Inggit. Matinding inggit kay Doña Ilang-Ilang na siyang nag-iisang tagapagmana. Gusto niyang makita itong magdusa at nagtagumpay siya. Pero saan? Saan niya dinala ang bata? Halos hindi makahingang tanong ni Dalisay. Hindi ko alam, sagot ni Aling Tasing. Ang huli kong nalaman, ipinamigay niya raw ito sa isang malayong probinsya. Hindi na niya sinabi sa akin kung saan. Pagkatapos noon, pinagsisihan ko ang lahat. Pero huli na. Hawak na niya ako sa leeg. Nakita ko ang pagdating mo, Dalisay. Nakita ko ang mukha mo. Nakita ko ang marka sa balikat mo nang minsang nagpapalit ka ng damit. At alam ko na. Alam kong ikaw na yon. Ang konsensya ko. Araw-araw akong pinapatay nito. At ngayong gabi, nang makita kitang kinaladkad palabas, hindi ko na kaya. Handa na akong harapin ang lahat. May kinuha si Aling Tasing mula sa loob ng kanyang damit. Isang bagay na nakabalot sa plastik para hindi mabasa. Nanginginig niyang inabot ito kay Dalisay. Ano po ito? Nang araw na yon, nang kinuha ni Amapola ang bata, nahulog ang kumot na balot sa kanya. Maliit lang ito, gawa sa mamahaling tela. Itinago ko ito. Sa loob ng 18 taon, itinago ko ito. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ito na lang ang natitirang katibayan, ang natitirang pag-asa. Dahan-dahang binuksan ni Dalisay ang balot. Sa loob ay isang maliit na kumot na kulay puti. Medyo naninilaw na dahil sa katagalan. Ngunit sa isang sulok nito, mayroong isang burda na gawa sa sinulid na kulay rosas. Isang pangalan. Angela. Napatitig si Dalisay sa pangalan. Angela. Ang batang nasa larawan. Ang batang kamukha niya. Ang batang nawawala. Ang batang... Siya. Hawak niya sa kanyang MGA kamay ang susi sa kanyang nakaraan. Ang katibayan na magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan. Ang armas na magbibigay liwanag sa lahat ng kadiliman. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa kumot at tumingin sa direksyon ng Hacienda de las Flores na ngayon ay isang madilim na anino na lamang sa gitna ng ulan. Ang emgyaluha ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa sa kanyang emgya mata ay nawala na. Napalitan ito ng apoy, isang apoy ng katotohanan, isang apoy ng galit, isang apoy ng determinasyon. Tumingin siya kay Aling Tasing na nakaluhod rin. Tumango siya. Kailangan niyang malaman ang totoo, sabi ni Dalisay. Hindi na sa isang boses ng isang kawawang biktima, kundi sa boses ng isang taong handa ng lumaban. Ang pagbabalik sa Hacienda de las Flores ay ibang-iba sa pagdating ni Dalisay. Hindi na siya ang dalagitang probinsyana na namangha sa gara at natakot sa awtoridad. Ngayon, sa bawat hakbang niya sa basang daan, pabalik sa malaking tarangkahan, may bigat at may layunin. Ang kumot na may burdang Angela, na maingat na nakabalot sa plastik at nakatago sa ilalim ng damit ni Aling Tasing, ay tila isang nagbabagang bakal na nagbibigay sa kanya ng tapang. Sa tarangkahan, ang MGA gwardiyang nagpalayas sa kanya kanina ay muli siyang hinarang. Bawal ka na rito? Utos ni Donya, sabi ng isa. Ngunit bago PA makasagot si Dalisay, humakbang pasulong si Aling Tasing. Ang dati laging nakayukong mayordoma ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang MGA matay may awtoridad na ngayon lang nakita ng MGA Guardia. Ako ang mayordoma ng pamamahay na ito, mariin niyang sabi. At may kailangan kaming harapin sa loob. Kung hindi ninyo kami papapasukin, mananagot kayo, hindi lang kay Donya Ilang-Ilang, kundi sa batas. Nag-alinlangan ng MGA Guardia, naguguluhan sa biglaang pagbabago ng ugali ng matanda. Sa kanilang pag-aatubili, sinamantala ni Dalisay at Aling Tasing ang pagkakataon.
Dire-diretso silang pumasok sa malaking pinto na naiwang bahagyang bukas. Ang eksena sa sala ay tila isang litratong nagyelo sa oras. Si Donya ilang-ilang ay nakaupo, ang muka'y blangko, nakatingin sa kawalan, na para bang ang kanyang kaluluwa ay wala na roon. Sa tabi niya, si Senyora Amapola. Hinahaplos ang kanyang likod sa isang pagpapakita ng pekeng pakikiramay habang ang kanyang MGA mata ay may kislap ng tagumpay. Nang makita sila, unang natigilan si Amapola. Ang kanyang muka ay nagbago mula sa pagkukunwaring awa patungo sa inis at pagkatapos ay sa purong gulat. "Anong ginagawa ninyo rito?" Sigaw niya mabilis na tumayo. "Gwardiya! Paalisin ang MGA yan! Paalisin ang magnanakaw at ang traidor na yan!" Ngunit bago PA makakilos ang MGA gwardiya na sumunod sa loob, nilampasan sila ni Dalisay. Hindi niya pinansin si Amapola. Ang kanyang MGA mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Naglakad siya papalapit kay Donya ilang-ilang. Ang bawat hakbang ay mabigat sa tubig at sa katotohanan. Huminto siya sa harap ng babaeng nagpalayas sa kanya. Ang babaeng, sa loob ng ilang saglit ay naniwala sa kanya. Ang babaeng, posibleng ina niya. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang kinuha mula kay Aling Tasing ang nakabalot na kumot. Maingat niyang inalis ang plastik at inilatag ang luma at naninilaw na tela sa kandungan ni Donya ilang-ilang. Ang borda na kulay rosas ay tila lumiwanag sa gitna ng madilim na silid. Angela. Natigilan si Donya ilang-ilang. Ang kanyang MJ mata, na kanina'y walang buhay, ay dahan-dahang nagkaroon ng pokus, nakatitig sa maliit na pangalan. Ang kanyang MGA daliri, na kanina'y walang tigil sa pagtapik, ay nanginginig na ngayon habang marahang hinahaplos ang borda. Ang MGA tahi, bulong niya. Ang tahi ni Inay. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi iyon peke. Ang kakaibang estilo ng pagbuburda ng kanyang ina ay isang bagay na hindi kayang gayahin ng kahit sino. Tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, sakit, at isang panibagong hibla ng nakakatakot na pag-asa. Humakbang pasulong si Aling Tasing. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Ako na po ang magpapaliwanag," sabi niya. Ang boses ay malakas at malinaw, basag sa pagsisisi. "Donya ilang-ilang, sa loob ng 18 taon, nagtago ako ng isang karumal-dumal na kasinungalingan. At doon, sa gitna ng sala, isiniwalat niya ang lahat. Ang utang na loob, ang pagiging kasabwat, ang pagbukas ng pinto sa hardin, ang pagkawala ni Angela. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa kasalanan ni Senyora Amapola. "Sinunggaling!" sigaw ni Amapola. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang pagkukunwari ay naglaho na. Nasisiraan na ng bait. Ang matandang ito, binayaran siya ng bata para gumawa ng kwento. "Huwag kayong maniwala sa kanya, ate." "Kung kasinungalingan ito," mahinahong tanong ni Dalisay, sa unang pagkakataong nagsalita, "paano ninyo naipaliwanag ang kumot na ito?" "Madali lang yan pekehin," desperadong sagot ni Amapola. "Peke ang lahat ng yan. Isang malaking panloloko." "Kung gayon," sabi ni Aling Tasing, "paano mo nalaman, Senyora Amapola, na ang agimat ay nasa loob ng isang kahon sa ilalim ng kama ni Donya? Gayong sa ibabaw lamang ng tokador niya ito palaging nakalagay?" Nanigas si Amapola, isang maliit na detalye, isang pagkakamali. Sa kanyang pag-alala kanina, nasabi niya sa MGA kasambahay na, "Tiningnan ko na, sa kahon sa ilalim ng kama, isang lugar na tanging ang Donya lang ang nakakaalam." Paano mo nalaman na madilim sa likod bahay ng oras na yon, Amapola? Biglang tanong ni Donya ilang-ilang. Ang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado nito. "Nang mangyari ang lahat, nasa loob ka ng bahay, sa tabi ko, umiiyak.
Paano mo nalaman kung ano ang itsura sa labas? Ang bitag ay nagsara. Ang mukha ni Senyora Amapola ay nag-iba-iba ng kulay. Ang kanyang MGA mata ay ligaw na naghahanap ng madadaanan ng isang bagong kasinungalingan. Ngunit wala na. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 18 taon ay gumuho na. Ang maskara ay basag na. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang mabibigat na paghinga ng lahat. Dahan-dahang tumayo si Doña Ilang-Ilang. Hindi siya tumingin kay Dalisay. Hindi siya tumingin kay Aling Tasing. Naglakad siya, dahan-dahan, na para bang bawat hakbang ay isang napakalaking pasanin. Nilampasan niya si Dalisay at huminto sa harap na harap ng nanginginig na si Senyora Amapola, ang kanyang pinsan, ang kanyang itinuring na kapatid, ang babaeng kasama niya sa kanyang pagluluksa sa loob ng halos 2 dekada. Tumingin siya diretso sa MGA mata nito. Sa MGA matang yun, nakita niya ang lahat, ang inggit, ang kasakiman, ang panlilinlang. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Doña Ilang-Ilang. Isang salitang puno ng sakit ng isang buong buhay na pagkakaibigan na nasira ng isang tiwalang dinurog. At bago PA makasagot si Amapola, isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Ang sampal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang marahas na tuldok sa isang pangungusap na isinulat sa loob ng 18 taon ng kasinungalingan. Napasubsob si Senyora Amapola sa sahig, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi sa gulat. Tumingala siya kay Doña Ilang-Ilang. Ang kanyang MJ matay, hindi na nagmamakaawa, kundi puno ng purong galit at pait. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Sigaw niya ang kanyang tunay na kulay ay tuluyan ng lumabas. Para iparamdam sa'yo ang sakit na naramdaman ko nung ipinanganak kang may gintong kutsara sa bibig, habang ako, laging anino mo lang. Karapat-dapat lang sa'yo ang lahat ng pagdurusa. Hindi na kumibo si Doña Ilang-Ilang. Ang galit sa kanyang MGA mata ay napalitan ng isang nakakapangilabot na kawalan. Tila isang parte sa kanya ang namatay sa MGA sandaling iyon. Ang parte na minsan ay nagmahal at nagtiwala sa kanyang pinsan. Guardia, utos niya sa isang boses na walang kabuhay-buhay. Tumawag kayo ng pulis. Nawala ang tapang sa mukha ni Amapola. Napalitan ito ng purong takot. Ate, pakiusap. Utang na loob. Huwag mong gawin to sa akin. Pamilya tayo. Ngunit hindi na muling tumingin si Doña Ilang-Ilang sa kanyang pinsan. Ang kanyang MG mata ay nakatuon sa bintana. Sa papalipas na ulan, na para bang ang lahat ng dumi sa loob ng pamamahay ay natatangay na papalayo. Mabilis na dumating ang MGA police. Habang isinasakay si Amapola sa kanilang sasakyan, patuloy itong sumisigaw ng MJ sumpa at panunumbat. Si Aling Tasing naman ay tahimik na lumapit sa MGA police, handa nang harapin ang anumang kaparusahan para sa kanyang naging bahagi sa krimen. Ang buong hasyenda ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan matapos ang kanilang pag-alis. Ang natira sa sala ay 2 tao, isang ina at isang anak, na sa kabila ng pagiging magkadugo ay 2 estranghero. Walang nagsalita. Si Dalisay ay nakatayo lamang, basang-basa PA rin. Hawak ang laylayan ng kanyang damit, hindi alam kung ano ang dapat gawin o sabihin. Ang lahat ng tapang niya kanina ay tila naubos na, napalitan ng pagkalito at pagkapagod. Dahan-dahang lumingon si Doña Ilang-Ilang. Tumingin ito sa kanya. Sa MGA mata nito, nakita ni Dalisay ang isang bagyo ng MGA emosyon, pagsisisi sa MGA na gawa nito, sakit sa katotohanang natuklasan, at isang malalim, napakalalim na pag-ibig na matagal nang naghahanap ng mapaglalagyan. Si Doña Ilang-Ilang ay dahan-dahang humakbang palapit. Ang kanyang kamay ay nakaangat, ngunit nag-aalinlangan.
Hindi sigurado kung paano hahawakan ang isang bagay na matagal na niyang nawala. Angela, rimulong ganito. Ang pangalan ay tila isang dasal sa kanyang MGA lab. Umiling si Dalisay. Ang MGA luha ay muling pumatak sa kanyang MGA mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi sa pag-unawa. Dalisay po, mahina niyang sabi. Dalisay po ang pangalan ko. Ang pag-amin na yon ay tila isang susi na nagbukas sa huling harang sa puso ni Doña Ilang-Ilang. Hindi si Angela, ang alaalang nagyelo sa oras, ang nasa harap niya, kundi si Dalisay, isang tunay na dalagita na may sariling buhay, sariling MJ alaala at sariling pangalan, ang kanyang anak. Tumango si Doña Ilang-Ilang, tinatanggap ang katotohanan. Dalisay ulit nito, at sa pagkakataong yon, ang pangalan ay tunog tama, tunog kumpleto. At pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hinintay niyang gawin sa loob ng 18 taon. Niyakap niya ang kanyang anak. Sa una, nanigas si Dalisay. Ang yakap ay banyaga, ngunit mainit. Unti-unti, ang kanyang katawan, na kanina'y naninigas sa takot at ginaw, ay nagsimulang lumambot. Naramdaman niya ang panginginig ng MJ balikat ni Doña Ilang-Ilang. Narinig niya ang MJ hikbi nito na hindi na pinipigilan, mga hikbing naglalaman ng sakit, pagsisisi, at ng isang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Ang init ng yakap na yon ay tila isang gamot na unti-unting naghihilom sa lahat ng sugat na natamo ni Dalisay sa mansyon na yon. Ang sakit ng sampal, ang kahihiyan ng MGA akusasyon, ang lamig ng pag-iisa, lahat ay tila natutunaw. At sa isang iglap, bumigay na rin siya. Niyakap niya pabalik ang babaeng hindi niya nakilala at umiyak siya ng umiyak. Umiyak siya para sa batang si Angela na nawalan ng ina at umiyak siya para sa dalagitang si Dalisay na sa wakas ay natagpuan ito. Nagtagal sila ng ganoon sa gitna ng sala, dalawang kaluluwang basang-basa ng ulan at ng luha. Dahan-dahang pinupulot ang MJ basag na piraso ng kanilang MJ puso. Dinala ni Doña Ilang-Ilang si Dalisay sa isang mas maliit at mas komportableng sala. Pinakuha niya ito ng malinis na damit at tuwalya. Pinagtimpla niya ito ng mainit na tsokolate. Ang bawat kilos ng Donya ay puno ng pag-iingat na para bang si Dalisay ay isang babasaging bagay na natatakot siyang muling mabasag. Magdamag silang magkausap. O mas tamang sabihin, magdamag na nakinig si Doña Ilang-Ilang sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara habang ang ulan sa labas ay unti-unti nang tumitila. Ikinuwento ni Dalisay ang kanyang buhay. Ikinuwento niya hindi ang kahirapan, kundi ang kaligayahan, ang paglalaro sa ilog, ang pag-akyat sa puno ng bayabas, ang paghuli ng maya tutubi, at ikinuwento niya si Mang Nara. Ikinuwento niya kung paano siya nito tinuruang magbasa gamit ang MG lumang dyaryo, kung paano siya nito ipinagluluto ng paborito niyang sinigang, kung paano siya nito kinakantahan tuwing gabi hanggang sa makatulog siya. Ikinuwento niya ang isang pag-ibig na simple, tahimik, ngunit walang kapantay. Habang nagsasalita si Dalisay, si Doña Ilang-Ilang ay tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang MJ mata ay hindi bumibitaw sa mukha ng dalagita. Sa bawat kwento, tila nabubura ang larawan ni Angela sa kanyang isip at napapalitan ng tunay na imahe ni Dalisay. Isang batang pinalaki ng pagmamahal, isang batang matatag at may busilak na puso. Hindi niya naramdaman ang inggit. Ang naramdaman niya ay isang napakalaking pasasalamat. Pasasalamat sa lalaking sumalo sa pinakamahalagang yaman na nawala sa kanya. Lahat ng gusto mo, anak. Lahat ng nawala sa'yo. Ibibigay ko. Sabi ni Doña Ilang-Ilang nang matapos magkwento si Dalisay, ang boses ay puno ng emosyon. Sabihin mo lang, kahit ano. Tumingin si Dalisay sa kanyang MGA kamay. Naisip niya ang MGA magagarang damit.
ang malambot na kama, ang masasarap na pagkain, ngunit hindi iyon ang laman ng kanyang puso. Tumingala siya at tiningnan ang kanyang ina. Ang kanyang MGM ay puno ng isang pakiusap na mas mahalaga PA sa kahit anong kayamanan. May isa po akong hihilingin, mahina niyang sabi. Hindi po para sa akin. Huminga siya ng malalim. Si Tatay Nara po, may malubha po siyang sakit sa baga. Kaya po ako naparito para kumita ng perang pampagamot sa kanya. Natigilan si Donya ilang-ilang. Sa lahat ng pwedeng hilingin ng isang batang biglang nagkamit ng lahat, ang inisip PA rin nito ay ang kapakanan ng taong nagpalaki sa kanya. Ang pagiging dalisay ng kanyang puso ay isang sampal sa lahat ng kasamaang nangyari. Muling tumulo ang luha sa MG ang mata ni Donya ilang-ilang. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa paghanga at pagmamahal, hinawakan niya ang dalawang kamay ni Dalisay. Ang kanyang MGA kamay na makinis at pino ay niyakap ang MGA kamay ng dalagita na medyo magaspang na dahil sa trabaho. Hindi lamang ikaw ang anak ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang bagong pag-unawa. Ang lalaking bumuhay sa'yo, ang nagbigay sa'yo ng pagmamahal na hindi ko naibigay. Pamilya ko na rin siya. Tumingin siya diretso sa MGA mata ni Dalisay. Isang pangako ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Pupuntahan natin siya. Ang biyahe pabalik sa probinsya ng Luntiang Pangarap ay ibang-iba sa pag-alis ni Dalisay. Hindi na siya lula ng isang luma at masikip na bus, kundi ng isang magarang sasakyan na tahimik na dumudula sa kalsada. Sa kanyang tabi, hindi na bayong napuno ng damit at pangamba ang kanyang dala, kundi ang mainit na kamay ng isang inang hindi niya akalaing makikilala, PA niya. Habang papalapit sila sa pamilyar na MGA Bukirin at MGA Puno, isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Dalisay. Paano niya ipapakilala ang dalawang magkaibang mundo na ito? Ang marangyang si Donya ilang-ilang at ang simpleng si Mang Nara? Nang huminto ang itim at kumikinang na sasakyan sa harap ng kanilang maliit na kubo, lahat ng kapitbahay ay lumabas, nagtataka sa hindi pangkaraniwang tanawin. Ngunit hindi sila pinansin ni Dalisay. Ang kanyang MGA mata ay nakatuon lamang sa pintuan ng kubo, kung saan lumabas ang isang anino na pamilyar sa kanya. Si Mang Nara, mukha itong mas payat, mas maputla. Ngunit nang makita nito si Dalisay, isang nangiti ang sumilay sa kanyang MGA labi. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong paligid. Dalisay, anak, umuwi ka. Tumakbo si Dalisay. Walang sasakyan, walang Donya ilang-ilang. Ang tanging mahalaga sa MGA sandaling iyon ay ang yakap ng lalaking nag-aruga sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Ramdam ang panginginig ng payat nitong katawan. Itay. Iyon lang ang nasabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng lahat ng salitang hindi niya kayang bigkasin. Sa likod nila, dahan-dahang bumaba ng sasakyan si Donya ilang-ilang. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumubog sa maputik na lupa. Ang kanyang eleganteng damit ay tila hindi bagay sa simpleng kapaligiran. Ngunit sa kanyang mukha, walang bakas ng pagkasuklam o pagmamataas. Ang naroon lamang ay paggalang, pagpapakumbaba, at isang damdaming hindi PA niya naramdaman kailanman. Dahan-dahang lumapit si Mang Nara, kasama si Dalisay. Tiningnan niya ang magarang babae mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak, naguguluhan. Si Donya ilang-ilang ang unang nagsalita. Humakbang siya palapit, hindi sa paraang dominante, kundi sa paraang magalang. Tumingin siya sa MGA mata ni Mang Nara, mga matang pagod na, ngunit puno ng kabutihan. Kayo po si Mang Nara, sabi niya, hindi isang tanong, kundi isang pagkilala. Tumango si Mang Nara. Ako po si ilang-ilang. Pagpapatuloy ng Donya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ako po ang ina ni Dalisay. Natigilan si Mang Nara. Tumingin siya kay Dalisay,
Pagkatapos ay pabalik kay Donya Ilang-Ilang. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang MGA mata nababasa ang 1,000 tanong, ang takot at ang sakit ng posibleng pagkawala. Ngunit bago PA man manaigang takot na yon, ginawa ni Donya Ilang-Ilang ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Yumuko ito, kinuha ang magaspang at makalyong kamay ni Mang Nara at inilagay ito sa pagitan ng kanyang 2 palad na makinis. "Salamat po," sabi niya. Ang MGA luha ay malayang bumabagsak sa kanyang MGA pisngi. Maraming salamat po sa pag-aaruga, sa pagmamahal na ipinagkait ko sa kanya, sa pagpapalaki sa kanya bilang isang napakabuting bata. Wala pong katumbas na yaman ang makakapagbayad sa utang na loob ko sa inyo. Ang simpleng salamat po na yon na sinabi ng may buong katapatan ang siyang nagpabagsak sa lahat ng pader sa pagitan nila. Nakita ni Mang Nara hindi ang isang mayamang donya, kundi ang isang ina na nangungulila. At nakita ni Donya Ilang-Ilang hindi ang isang hamak na magsasaka, kundi ang isang amang may pusong ginto. Hindi na kinailangan PA ng maraming salita. Kinabukasan, si Mang Nara ay dinala sa pinakamahusay na ospital sa siyudad. Si Donya Ilang-Ilang ang gumastos sa lahat. Tinitiyak na ang pinakamagagaling na doktor ang titingin sa kanya. Si Dalisay ay hindi umalis sa tabi ng 2 taong pinakamamahal niya. Sa umaga, kasama niya ang kanyang nanay Ilang-Ilang sa MGA konsultasyon sa doktor. Sa hapon, siya naman ang nagbabasa ng MGA kwento para sa kanyang tatay Nara habang ito'y nagpapalakas. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Mang Nara, naupo ang mag-ina sa isang bench sa labas ng ospital, tanaw ang hardin. "Hindi ka ba nahihirapan, anak?" Mahinang tanong ni Donya Ilang-Ilang. Sa pagitan ng 2 mundo? Tumingin si Dalisay sa malayo. Sa MGA bulaklak na namumukadkad, ngumiti siya. "Noon po, akala ko kailangan kong pumili. Ang nakaraan o ang kasalukuyan, ang mansyon o ang kubo. Ngayon po, naunawaan ko na." Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang MGA matay kasing linaw ng umaga. Hindi po pala kailangang pumili. Ang puso po pala, kapag tunay na nagmamahal, hindi nababawasan kapag nagdaragdag. Lumalaki po ito. Niyakap ni Donya Ilang-Ilang ang kanyang anak. Sa MGA sandaling iyon, alam niyang tuluyan na silang naghihilom. Ang huling eksena ay hindi naganap sa marangyang mansyon o sa simpleng kubo. Ito'y naganap makalipas ang ilang buwan. Sa loob ng kwarto sa ospital, si Mang Nara, na ngayon ay malakas na at nakakaupo na, ay masayang nakikipagkwentuhan kay Donya Ilang-Ilang tungkol sa MGA kalokohan ni Dalisay noong bata PA ito. "Naku, naalala ko PA nung nahulog yan sa puno ng aratiles dahil sa sobrang katakawan." Tawa ni Mang Nara. "Siya nga po ba?" Natatawang sagot ni Donya Ilang-Ilang habang maingat na binabalatan ng isang mansanas. Si Dalisay naman ay nakaupo sa pagitan nilang dalawa, nagbabasa ng isang libro. Pinutol niya ang mansanas na inabot ng kanyang ina at isinubo ito sa kanyang ama. Isang simpleng eksena, isang pamilya, hindi perpekto, hindi pangkaraniwan, ngunit buo, tunay. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay may ngiti, nang laging nakaguhit sa labi. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay may bagong pag-asa sa kanyang MGA mata. At naunawaan ni Dalisay ang lahat. Hindi siya si Angela na nawala. Hindi lang siya si Dalisay na lumaban. Siya ang tulay. Ang tulay sa pagitan ng 2 tahanan, ng 2 buhay, ng 2 magkaibang uri ng pagmamahal. At sa puso niya, ang 2 iyon ay nagtagpo at naging isa. At dito nagtatapos ang kwento ng 2 tahanan na pinag-isa ng isang busilak na puso. Emmaga, minamahal kong tagapakinig at kasama sa bawat paglalakbay ng damdamin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking pinakamalalim na pasasalamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha ni Dalisay,
Sa bawat pagkirot ng puso ni Donya Ilang-Ilang at sa bawat paghinga ng pag-asa mula kay Mang Nara. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbigay buhay at kulay sa kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, hindi ko maiwasang madala ng kanilang MGA damdamin. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Dalisay sa bawat akusasyon at naramdaman ko rin ang kanyang pagbangon na dala ng pagmamahal. Naging paalala sa akin ang kwentong ito na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo. Madalas, ito ay nabubuo sa pag-aaruga, sa sakripisyo at sa desisyong magmahal nang walang anumang hinihintay na kapalit. Sana, tulad ko, ay may napulot din kayong inspirasyon mula sa kanilang kwento. Isang paalala na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay kung bubuksan natin ang ating MGA puso sa pagpapatawad. At sana, manatili sa atin ang aral na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay ang siyang pinakamatibay na tulay na nag-uugnay sa MGA pusong nagkahiwalay. Ngayon, nais ko namang pakinggan ang inyong MGA puso. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong MGA sa loobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang regalong aking iingatan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Laging nagmamahal, kwento at kilig.